Paki-click po sa Matthew 28. Ito yung pinaka-paborito natin basahin. Dahil sa taas, the Great Commission. You know? Basta may commission, yun yung gusto nyo, you know? The Great Commission. Matthew 28, 16. Hanggang sa mga sumusunod. Nakita na po ninyo? Amen? Amen, wala na ka namang Bible. Ayun! Wala. 16. Then the 11 disciples went to Galilee. Ilan po yung disciples? 11. Nasa yung isa? Sa tabi mo. Tignan mo katabi mo. To the mountain where Jesus had told them to go. 17. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me." 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Tayo po yung manalangin. Ama namin, Diyos, na makapangyarihan po sa amin, makapangyarihan sa lahat. Diyos po na lumalang ng lahat ng bagay na aming nakikita, Panginoon. Ikaw po ang siyang manguna sa aming pagtitipong ito. Ito po ay aming pagsamba, pakikinig ng iyong salita. Dinadalangin po namin, Panginoon, na maunawaan po namin ang bawat salita, bawat Bible verse, Panginoon, na aming pag-aaralan ngayon, Panginoon. Ikaw pong siya maitaas ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bago po tayo po, pwede po kamayan po ninyo yung mga nasa likod po ninyo, sa harap ninyo. Ayan. Bless po ninyo sila. Ang topic po natin for this whole month is all about core values. Na-explain ko na po sa inyo last week kung ano ang meaning ng core values. Kung ito yung buhay po ng church. Ito yung dapat meron ka. Pag sumasabat ka dito sa JF, ito po yung core values natin. Napag-usapan po natin yung worship, yung ministry. Yan, kailangan po mag-involve tayo sa mga ministry. And ngayon, pag-usapan natin is all about evangelism, discipleship. Sa mga kabataan, evangeligal, and disciple chicks. Yan, hindi po. Ngayon ay pag-usapan natin is all about evangelism. Sabi mo sa katuloy mo, evangelism. Discipleship. Makikita po ako sa inyong video na all about evangelism. One. Makinig po kayo, manood kayo. Nakita po ninyo, ano? Sinubutahin po tayo, Joel. Wala? Sige po. May sounds naman eh. Sabi po sa... Okay na bro. Ayaw eh. Dahil tayo po ay nabubuhay sa mga technical. Normal po yan. Manda ako sa akin mamaya. Normal yan. Evangelism. Sabi po sa binasa po natin, before po mangyari yung Great Commission na sinabi ni Jesus, ito po ay pagkatapos po nang siya ay mapako sa krus. Right? Tama po ba? Sa mga verses po na before nang dumating po yung Great Commission, ito po yung kaka-resurrect lang niya. After 3 days, nabuhay po siya. Ito na po, nagkaroon po nagpatawag po siya. And yung commission po ay binigay po niya yung great na utos, na parang utos, di ba? Yan. At ito po yung pinaka dapat maalala natin dahil ito yung Great Commission. Ang dami nangyayari. Great Commission.
Introduction lang po tungkol dun sa Great Commission. Before mangyari yun, ay nagkaroon po ng betrayal sa kanya. Tama po ba? Si Jesus po ay pinetray ni Peter and pinetray din po siya ni Judas. And after po noon, mga nangyari pa is nagkaroon po ng resurrection ni Jesus Christ. Imagine this, nung nagpatawag po si Jesus ng meeting, dahil may sasabihin siya, meron pong mga mixed emotion na nararamdaman yung mga taong pinatawag niya. Ano ba kayo? Pinatawag kayo ng isang tao na alam niyong patay na. Di ba mixed emotion yung mararamdaman ninyo? Totoo ba to? O natatakot ka? And nung dumating si Jesus Christ, sabi doon sa Matthew, mixed emotion, yung mga nararamdaman yung iba, nagda-doubt. Kaya nga sino yung lalaki siya? Si Thomas, the doubter. Hindi po siya babae, the doubter. Doubter. Yung iba, ngayon pa na natawa. Detection buwan. Nakuha ko na, Pastor. The doubter. Ngayon, maraming mga emotion ang nag-arise dahil natatakot sila kung sino ba talaga yung Jesus na yon. And ngayon, mapag-aaralan natin kung gaano naging great si Jesus sa pagbibigay ng Great Commission. Meron siyang Great Commission na ibibigay, pero kailangan natin mapag-aralan kung gaano ka-great si Jesus na nagbibigay ng Great Commission. Okay ba kayo doon? Amen. God is great. Amen? Amen. Row VTR. God has to do something in me before He's going to do something in others. Ulitin po natin. God has to do something in me before He's going to do something in others. Church, nararanasan ba ninyo ang Diyos araw-araw? Kasi kung pag-aaralan po natin ang evangelism at kung ipaghahayo po namin kayo na mag-evangelize kayo sa ibang tao, kung si Lord hindi pa kumilos sa buhay mo, ano ang sasabihin mo? Minsan po sinasabi natin, sige, mag-evangelize ka. Ang gagawin ng kabataan, sino ba evangelize ko? Ang sabihin natin, ano yung lagi natin sinasabi? Magsisi ka na, mamamatay ka. Tinatakot natin para tanggapin si Jesus Christ. Maraming tumatanggap dito dahil natakot. Sabi po kasi nung nag-evangelize sa akin, ano po sa impyerno na pumupunta eh. Kaya tinanggap ko. Di ba? Tama po ba? Di ba, alam mo, sa impyerno ka pumunta pag di mo tinanggap si Jesus Christ eh. Pero kailangan natin maunawaan kung gaano ka-great si Jesus na tatanggapin natin, kaya natin siya tatanggapin. Amen po ba doon? Amen. Next. Great in its mission. Mission po ni Jesus. Sabi po, make disciples. Ano po yung sabihin ng make disciple? Learners. Imitators of Jesus Christ. Bakit po tayo nagtitipon-tipon dito? Para mapag-aralan kung sino si Jesus Christ. And mapag-aralan kung ano ang ugali niya, mapag-aralan kung sino siya sa buhay natin, kung ano magagawa niya. And Jesus, hindi lang po teacher sa atin. Si Jesus po ay Redeemer, Savior, na kayang magligtas ng buhay mo, kaya kang iligtas sa kasalanan mo, ngayon kaya niyang tanggalin yan. Yung katabi mo, hindi niya kayang tanggalin yung kasalanan mo. Ang kaya niya lang pakinggan niya yung kasalanan na ginawa mo. At ang kaya niya lang niya ay i-chismis yung kasalanan na ginawa mo. Diba yung meron daw pastor? Tatlo sila, mga kapatid, may ko-confess akong kasalanan. Sige, mag-confess na tayo. Sabi ng tatlo, alam nyo, bago tayo mamatay, kailangan ma-confess ko to. Alam mo, minsan yung babae ako eh. Gusto ko na tanggalin. Pag-pray natin yan. Sabi ng isa, ako nagnanakaw yung time sa church, kinukuha ko. Kaya walang pera yung church eh. Sige, pag-pray natin yan, gusto ko matanggal yun. Tapos yung isa, pastor, ako madaldal ako eh. Ayoko pong matanggal. Ayoko pong matanggal yun. Sabihin ko muna sa member lahat ang ginawa nyo. Diba? Minsan,
Ganun po tayo. Ang kailangan maunawaan natin kung sino si Jesus Christ po sa buhay po natin. Next bro. Ay, yan mo na. Jesus had been inviting people to become His disciples all along. Sabi po sa Matthew 4:18-22. Kahit saan pumapunta si Jesus, ano ang mga ginawa ni Jesus? Bago siya mag-share ng Word of God, bago siya pumunta sa mga tao na mag-evangelize, magsabi ng gospel, ay gumawa muna siya ng himala. Sabi mo sa katabi mo, himala. Ano mo matututunan natin doon? Kailangan tayo as Christians, kailangan matutunan natin makita yung need ng mga katabi mo. Yung need ng kapitbahay mo. Pag yung kapitbahay mo hanggang ngayon hindi naniniwala na born again ka, kahit sabihin mo sa kanya araw-araw kayo mag-Bible study, bakit hindi? Kasi hindi mo na-meet yung need niya. Kasi Jesus, minit niya muna yung need ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kailangan nyo ng galingan, bibigay ko muna yan, saka siya nag-evangelize. Kailangan po natin makita yung need ng kapitbahay ninyo. Ano ba talaga yung need niya? Saka po tayo pumasok. Minsan po, puro tayo daldal eh. Pero kulang tayo sa gawa. Titigan mo ang katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, wala pa katabi. Sabi mo sa katabi, tingnan mo sa mata po, tingnan mo sa mata. Kasi pag hindi po makakatitig yan sa mata, sabi ni Pastor Gary, may isang demonyo daw yan. Kaya titigan mo, pag hindi tumitig, alam mo na, may sabi yun, no? Hindi mo sinabi, hindi mo na, no, minsan, yung ano, di ba? Sinabi yun. Totoo daw, yung pag hindi nakatingin sa mata mo, may isang demonyo. Pero depende kung may sore eyes. Hindi na ko makakita yan. Hindi po biblical yun, hindi biblical. Okay. He expected his disciple to become like him. Sino po dito fan ni ano yung mga kapanuhan ni Daddy, mga kakanta? Frank Sinatra. Si Daddy lang. Hindi meron yan eh. Ano yung mahirap bigisan yung mga pangalan? Please release me. O yun, sino yun? Yun yung favorite song ni Daddy ngayon eh. Please release me, let me go. Yun ang team song yun. Ito bago dati, ano eh, huwag mo kong iwanan ngayon eh, please release me. Di ba? Ha? Engelbert. Yung ano, yung mga ganon. Engelbert. Ay, yung baboy, yung may Engelbert. Di ba? Minsan, may mga fans ni Sharon. Ano tawag doon? Sharon yan. Sino mga Sharon nila? Fans ni Vilma. Vilma yan. Fans ni Nora. Noran yan. Fans ni Jesus Christ. Christian. Christian. May mga fans po. Alam niyo fans. Pero dito, hindi fans ang gusto ng Panginoon. Kasi ang dami dito, mga fan ni Jesus eh. Pag gumagawa siya ng mga himala, fan! Ang galing ni Jesus! Love kita! Eh wala na siyang ginagawang wala na siyang ginagawang himala. Hindi na kita fan, Lord. Tatanggalin na kita dun sa like. Hindi na kita i-unlike na kita. Hindi na kita fan. Kasi ang gusto ng Lord ay follower. Kahit ano mangyari, ipa-follow mo siya. Natatandaan niyo yung may kabataan na gusto sumunod sa Lord na napakayaman. Gusto niya sumunod sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Yung 10 commandments, gawin mo muna. Kasi aeroplane. Sabi noon, nagawa ko na po. Oo eh, nagawa ko na po. Nagawa na rin niya. Sabi ni Jesus, sige. Tingin na Lord, alam naman niya na nagawa niya yung tagamanis. Sige, pagbili mo na lang yung ari-arian mo. Ano sabi nung mayaman? Cannot be. Barawan. Cannot be. Yun, gulo-gulo ko, umalis. Bakit? Kasi ayaw ng Panginoon na maging fan ka lang niya. Ang gusto niya, maging follower ka. Are you willing to follow Jesus? Amen? Amen. Next. Your job is not
to pastor everyone, but to ensure that everyone gets pastor. Sabay-sabay nga natin basahin ito. 1, 2, 3, go! Sabihin mo sa katabi mo. 1, 2, 3, go! Yun! Ang pagpapastor pala, hindi nagawa ni pastor, no? Although, syempre, may pastor tayo. Pero yung need ng katabi mo, hindi mo na dapat pang iparating kay pastor kung kaya mong resolbahan. Kung yung katabi mo may need at gustong ipag-pray, sabi nga, sis, malungkot ako ngayon, pwede ba ako humingi ng panalangin sa'yo? Teka lang, nasa Singapore si pastor, hintayin natin. Mga 3 days, darating siya, pagpe-pray ka niya. Hindi, kasi ikaw, pwede yun, sige, pagpe-pray kita. Kasi si pastor po, hindi po siya ang Diyos. Tama ba? Hindi siya ang Diyos. At yung office niya, yung work niya, pwedeng gawin mo. Pero hindi yung buong trabaho niya dahil hindi natin kaya. Pero ang gagawin po natin is to minister to everyone. Hindi laging si pastor lahat. Kasi kung si pastor, nakakita ba yung super pastor? Wala na, patay na si super pastor. Patay na yun. Kasi lahat siya. Siya nag-worship lead. Pagkatapos mag-gitara dito, uupo lang konti, kukuha ng tubig, tapos siya mag-preach. Tapos mamaya, siya magkakamay-kamay. Wala na, patay na po yung ganun. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng mga seminars, hermeneutics, homiletics, para lahat po tayo ay mag-grow. Next. God's design for the church. Leaders are equippers. Marami po tayong leaders dito na hindi po pinabayaran. Ang dami po nating leaders dito na wala pong sapat na binibigay po tayo LG. Yung po ay pamasahe lang nila. Marami po tayong leaders dito na pupunta sa mga seminars para ma-equip po sila at makapag-equip po sa atin. Next. Ang members po are ministers. Lahat po ba tayo members ng church ng J-Off? Amen? Amen. Kailangan po alam ninyo na members kayo ng J-Off. Pag saan ba nag-church? Kung saan-saan. Kung saan mapagtiripan. Saan church mo? Saan ba church ko? Yun po yung halaga ng may membership. Kasi alam mo na may church ka. Ano church mo? Minsan DIL, minsan paminsan-minsan sa iba. Pero kung tinong ka, kung isang church mo, J-Off ako. Alam mo, kasi pag tinong ka, Pilipino ka ba? Sino ba Pilipino dito? Hindi ba alam mo? Sino dito ba niya? Hindi mo alam. Giisip ko ba yun? Bakit ba ako? Dapat alam mo, yung members po are ministers. Lahat po tayo, sabi mo sa akin mo, minister ka. Ha? Minister. Alam mo ba ang ibig sabihin ng follower? Followers. Followers. Tayo raw ay, ang tagal nun, yung fellow, tagapagmana. Fellow earth. Si Jesus po, di ba? Yung fellow words. Fellow earth. Wala lang. Followers. Next. No one ministers alone. Sabay-sabaw, basahin natin. No one ministers alone. Di ba sabi nga pag-aralan natin, no man is an island. Wala raw is ng isang tao. No man is an island. Ikaw po, nakapag-preach ka ba? Ikaw rin yung nakikinig. Ano nasa mo yun? Oh, ha? No, mahal ka ni Jesus? Oh, ma! Diba, ikaw, wala naman ganun. Baliw yun, baliw. Hindi mo katabi mo. Ikaw yun. Diba? No one ministers alone. Kaya kailangan po natin mag-minister, mag-evangelize sa iba. Ano nakakatuwa po, lagi ng puno, church. Natutuwa ba kayo? Lagi tayong puno? Amen. Kulang pa yan. Kung magkaroon tayo ng second, third service, may LCD na sa baba, you know, andun na si Joel sa baba. Sa baba. Ang saya-saya po, tapos yung mga kotse ninyo, nakapark. Diba? Mga motor ninyo, mga sidecar, mga dyan, oh.
saya-saya po. Ang dami na po natin. Palakpakan nga na po natin ang Panginoon doon. Next. Ang bilis lang po nito. Great in its scope. It is for all nations. Sino po gusto pumunta sa USA? Ako lang, si Daddy. Gigil na din. Sa Canada. Afghanistan. All nation. Diba? Kung mag-share tayo ng Word of God kahit saang lugar. Pero unahin daw muna natin ang family natin. Woo! Good! Unahin po natin ang family natin. Ilan po sa family natin ang na-share nyo ng Word of God? Ilan po sa family natin, sa mga katulong ninyo, ilan sa lahat ng mga katulong ninyo ang na-share nyo na? O pag nag-share ka sa, makinig kayo, o kung nag-share ka dun sa katulong ninyo, sabi ng katulong nyo, evil ka. Evil, di totoo yan. Di ba? Di totoo yung sinasabi mo. Kilala kita. Diba? Kailangan, unang minister tayo sa mga kasambahin natin. Kasi pag sila naniwala, totoo, buhay si Jesus sa buhay mo. Di ba? Kasi naniwala sila at may ebidensya. Na nakikita sa buhay po natin. Next bro. How they were to make disciples by baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. A baptism for the remission of sins. A baptism in water. A burial. Yung, alam niyo ba yung baptism? Yung ilulubog ka po sa tubig. Kung ikaw po ay binisikan lang ng tubig, hindi po bautismo yun. Pero yung gusto mo ba bautismo? Ito, holy oil. Hindi po bautismo yun. Ang bautismo po is yung ikaw lubog na lubog ka. Ano yung implication na ibig sabihin nun? Na ikaw po ay nilibing na. Yung dati mong pagkatao ay nilibing mo na. Your old self, dating si Mark, nilibing na. Pag nagagalit, nabubuhay. Diba, pag yung may kasalanan, nabubuhay. Pero kailangan nga natin. Ano sabi ni Pacquiao? Narinig yung interview kay Pacquiao? Sabi ni Pacquiao, si Pacquiao ay patay na. Sabi ni Pacquiao, patay na yung dating Pacquiao. Ewan ko, baka may pag nag-boxing yung pag-pray mo eh. Pero, dito na sa kaya, evangelist kita. Di ba pag nag-boxing, means super talagang nag-evangelist. Sabi nga po ni Mon Tulfo, nakinig ako sa 92.3. Nung birthday ni Mon Tulfo, pumunta si Pacquiao. Bawat ang sabihin ni Pacquiao, puro verse. Alam mo, namahal ka ng Panginoon eh. Puro ganun daw lagi sinasabi kay Mon Tulfo. Gagawin ni Mon Tulfo, kasi alis mo na siya. Bakit? Kasi birthday ko to eh, ba't ganun? Tapos kung makikipag-usap na naman siya kay Pacquiao, alam mo, si Lord namatay para sa'yo. Alis na naman si Mon Tulfo, sa birthday ko to eh. Parang ganun. Ang totoong Kristiyano, it flows, di ba? Yan talaga nakikita sa buhay niya. Tapos kahit anong, yung asawa niya, nagte-testify din na nagbago na siya. Tayo kaya sabihin ng mga kamag-anak niyo na paliwalaan niyo yung sinasabi niya kasi totoo yan, nakita ko sa buhay niya. Di ba? Kahit hindi mo na-share ng Word of God, kahit hindi mo na-share, makita lang yung buhay ninyo. Amen ba doon? Amen. Next bro. Then by teaching them to observe all things He had commanded. Baptizing is only the beginning, teaching must continue. Such was the case with the early disciples. Both baptism and going teaching is essential to true discipleship. Pag nagpapatawag po si pastor ng mga discipleship training, umattend po tayo. Kasi ang church po natin ay hindi po lagi nagpapatawag. Wala po tayo yung regular na every ganito, meron tayong, yung Sunday nga lang tayo nakakasama sa amin. Diba? Okay na po yun? Yung Sunday kasi yung araw-araw may training, araw-araw may cell group. Sino po dito gusto araw-araw may cell group? Diba yung iba kasi wala tayong time. Mga busy tayo eh. Mga professional. Huh? Mga professional. Puro study. Kaya yung Sunday talagang kinocompress natin yung oras eh. Nag-enjoy ba kayo pag Sunday naman kayo? Amen? Amen. Kala ko wala eh. Nag-enjoy kayo pag
Sunday naman kayo rito, amen? Amen. Kaya nga sabi, binabalik-balikan yung Sunday natin. Kung corn yung Sunday natin at wala pa si Jesus na nakikita natin sa Sunday, bakit pa tayo balikan dito? Kailangan po natin magpalakasan po sa isa't isa. Next. Kusa ba? Great in its promise. I am with you always. Napakasarap po napakinggan na sabihin ng partner mo na mahal kita forever and forever. Na kahit anong mangyari, mamahalin ka. And nandito, may promise ni Lord sa Matthew na I am with you always. Hindi ka iiwan ni pababayaan man. Kahit yung kumpanya ninyo, nag-aalis sila ng tao, I am with you always. Bukas po, malalaman na namin yung exam. Result bro, no? Result ng exam. And alam niyo po, kapati na kami. Kapati na kami na pasado kami. Dali po ng exam. Dali po. Ewan ko po. Ako kaya sabi ko sa mga kasama ko, pag ako bumagsak dito, siguradong ano yan, lokohan yan. Kasi, Brother, bahala ka na. Brother, bahala ka na. Ano yun, nag-exam kami ng 11, tapos ko 2:30, na wala akong hinulaan. Or ganun eh. Hindi, share. Yung exam, madali. Ewan ko by the grace of God, talagang ang bilis po ako natapos eh. By part kasi siya. Natapos ako ng unang part, yung iba, kasi may ano yun eh, makikita ko kung gano'n ka na natapos, di ba? Ganyan ako. Di ba kasama ko, tingnan ko, ganun! Ano ba na? Tapos sabi ko, siya mo na ako, tapos na ako. Tapos ka na? Eh kami nga, nag-uumpisa pa lang eh. Wala, parang napakadali po. Yung calcu, yan, malaki yung calcu na pinaron sa akin. Lumalabas lahat. Kaya pag ako bumagsak doon, is their loss. Not mine. Hindi ko kawalan. Next row. Even to the end of the age. Kahit po ano mangyari sa atin, kasama po natin ang Panginoon. Yun po yung yung pinaka-reward naman sa atin. Kahit ano mangyari sa atin, nandun ang Panginoon. Through good times and bad times, I will share forever. Andun po lagi ang Panginoon sa lahat po ng age. Sa lahat po ng panahon. Palapangalan po natin ang Panginoon. Saan po dyan po? Making disciples involves evangelism. Ito po yung lost people come to Christ. Discipleship, found people grow to maturity. Leadership development, mature people reproduce their lives. Ito yung tandaan ng buo ninyo. Makinig. Evangelism, lost people come to Christ. Kung ikaw po, araw-araw tinatanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo, may problema tayo doon. Kung lagi po nagpapatawag si Pastor dito, sino po yung gustong tumanggap sa Panginoon? Ikaw lagi yung Sunday, tinatanggap mo ang Panginoon. Iba po yung yung renewal dun sa tinatanggap mo si Jesus. Yung pagtanggap po sa Panginoon ay isang beses lang. Hindi yung Lunes, tatanggalin ko po kayo Panginoon. Pag Linggo, tanggap ko po kayo ulit ng Panginoon. Hindi po ganon. Discipleship, found people grow to maturity. Yung katabi po ng ba ninyo, matura na? Ano, matura ka ba? Mature ka ba? And leadership, development, mature people reproduce their lives. Nakakita na ba kayo yung sa GIL, di ba si Bishop? Meron siyang kamukhang magsalita kasi nagagaya siya. Next. Ito po yung ginagamit natin na mabilis lang po ito, no? Kasi minsan nahihirapan po tayo na mag-evangelize sa tao, tama ba? Kung paano mo sisimulan. Tama? Kung paano mo sisimulan yung pag-share. Meron tayong dinodrawing na ganito. Susunod mo muna si God. Nasasabihin mo, alam niyo po ba na lahat ng nakikita po ninyo sa mundo, sa paligid ninyo ay gawa po ng Diyos? Tama ba yun?
Amen. And meron po siyang special na ginawa. Ito po ay ang tao. Ang tao po ay, ang gusto niya rito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa Bible, sa Genesis po ba, doon sa Eva at Adan, nakakita ba kayo na sumakit po ang ulo ni Adan? Na nagkasipon si Eva? Wala. Kasi ang gusto po ng Panginoon ay magkaroon ng eternal life. Sabi mo sa katabi mo, eternal life! Pero dahil po sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, nagkaroon po ng fall of man. Nalayo po ang tao sa Panginoon. At ang sabi po sa Romans 3:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Na dati po tayo hindi sinisipon, ngayon naubos, sinisipon, doon po sa tala, sa malaria, puro ketong, nagbabigay ng bayad sa'yo, kailangan may alcohol, dahil talaga nauubos yung ilong, ganun po ba yung ketong, no? Nauubos yung ilong, nauubos yung kamay, mag-a-appear sa'yo, wala na, appear, wala na, parang nauubos, maglakad, nagpapadyak, puro ketong, kasi meron po eternal death. And ayaw po natin magkaroon at ayaw po ng Panginoon na tayo po'y mamuhay at magkaroon ng eternal death. Umantong sa hell. And ang tao po ay gumawa ng paraan para maabot, makalapit ulit sa Panginoon. Ano po yung ginawa niya? Unang-una ay Good work. Good works. Gumagawa ng kabutihan sa church, sa kapwa, pero ito po ay hindi sapat para makaabot po sa Panginoon. Next, religion. Napakadami pong religion. Mabaho ba ako? Naligo. Wala pong tubig sa bahay, pero naligo po ako. Sino ba yan? Sino ba yan? Kala ko, ano yung tinda ko, yung mga ilaw nyo. Nakaka-open kayo Religion. Alam niyo po ba sa India, meron 3,000 Diyos? Kaya bawal doon kumatay ng baka. Alam mo, nila mo kami, dengue, papatay mo lang ako. Ay, wag! Bakit? Diyos ko yan! Panginoon ko yan! Yung langaw, gano'n mo yung kamukhang bilhin ni Pastor Gary, yung pang gano'n, yung pamatay ng lamok. Wag! Bawal doon kasi Diyos nila yun. Alam ba, nagugutom ka, kakain ka ng banana cue, puputol ka ng banana tree. Bawal! Kasi baka may nakaluhod doon na nanalangin, Diyos nila yun. Ganun kadami, kaya si Jesus pag sinare mo, isa lang sa Diyos nila yun. Religion, hindi po sapat yan para makapul po sa presensya ng Panginoon. Next, going to church. Alam niyo po ba na kahit linggo-linggo, pumunta po kayo ng church, hindi po ito sapat para po makaabot sa presensya po ng Panginoon. At kahit linggo-linggo, dito pa kayo matulog sa day off. Jerry, kahit dito ko matulog. Kahit magpagulong-gulong ko dyan hanggang sa hagdan, pababa. Hindi makakalapit sa Panginoon. Dahil sa pag-ibig po ng Panginoon, at po sabi sa John 3:16, For God so loved, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tingnan po ninyo kung gaano ka-love ni Lord yung Pilipino. Basahin po ninyo John 3:16. Ang sabi doon, ito yung kauna-unahan sa English, binanggit ang Filipino word. Sabi doon, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Begotten Son. Ako yun. Ang bigat talaga ni Jesus. His only begotten Son. Diba? Si Jesus, begotten talaga. His only begotten Son. Alam niyo na ibig sabihin yung begotten? Yung begotten. Begotten Son. That whosoever believes, believes in Him will not perish, but have everlasting life. Sino po dito ang gusto mapunta sa impyerno? I-text niyo na lang ako. Ng ipaglandakan. Sabi po doon, meron daw choice. Pwede ka palang pumili. Pwede po tayo mamili kung buhay na walang hanggan o lechon habang buhay.
Nasa inyo po yung pagpili, wala po sa amin. Ang gusto lang po namin sa inyo is alinawan nyo gaano kakamahal ng Panginoon. And sa huli pong video na ito, sana po gumana. Ganda yan. Nagaham? Nagagana yun. Makita po natin kung sino po yung Diyos na sinasamba natin. At kailangan po natin na mag-share. Bakit pa kailangan natin mag-share ng Word of God sa iba? Kasi mahal po natin sila. Ayan po. Hanggang matapos ko ganyan. Ibihira ka, George. Ba't kanina gumana? Okay po. Dahil technical difficulties, si Santi ka na. Ano, gumana na? Pag dito, pag pupunta sa dyan, pero pag dito, ayun, no, Okay. Ganito po. Bakit ba natin kailangan mag-evangelize, mag-discipleship? Kasi po marami pong lost. Marami po ang nawawala. Marami po ang tao sa labas na kailangan natin share ng Word of God. Kasama ba namin kayo sa pagpalaganap ng Word of God? Amen? Doon po sa mga kasama ninyo sa bahay, sa school, kailangan niyo po silang share ng Word of God. Ipakita po ninyo na kayo po ay Kristiyano na halata. Halata ba kayong Kristiyano pagdating sa school? Alam nila na born again kayo? Makinig kayo dito. Yung mga kaaway nyo, alam mo na born again kayo? Yung mga kaibigan ninyo, pwedeng may possibility na kilala nila kayo, alam na born again ka. Yung mga galit sa'yo, o yung mga kaaway mo, nadala mo na ba sila sa church? Or yun naman ba? Minsan nadala nyo mga kamag-anak, kaya-kaya yung dalit eh. Yung mga kaaway ninyo, try naman ninyo na dalit dito sa church. Para maipakita sa kanila na mahal natin sila. Shall we all bow our heads? Amen. Lord, alam po namin kung gaano mo kami kamahal, Lord. Nais po namin magkaroon ng relasyon sa inyo. Kita po namin, Panginoon, kung gaano ka-great sa bawat buhay po namin. Dahil po lahat ay lumuko, pumikit, wala pong didilat hanggang maaari. Gusto ko itong time na ito ay maging personal sa inyo. Sino po dito yung wala pang relasyon personal sa Panginoon? Pwede po bang itaas yung kanang kamay niya? At gusto pong tanggapin si Jesus Christ bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Wala pong didilat. Wala pong didilat. Lahat po ay pumikit. Taas po yung kanang kamay kung sino po yung gustong magkaroon ng relasyon kay Jesus bilang personal Lord and Savior. Taas po yung kanang kamay. Thank you po. Thank you. So magpay po sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoon, tinatanggap kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Hindi ko kaya, Panginoon, na paglinis ang buhay ko mag-isa. Kailangan kita bilang tagapagligtas ng buhay ko, Panginoon. Gamitin mo akong ilaw at asin ang sanlibutan, Panginoon. Magliwanag, maging pampalasa, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name. Ako na po manalangin. Panginoon, dito po sa J of Lord ay gusto po namin patutunan, maisa puso yung Great Commission, Panginoon. Nais po namin maging leader someday. Nais po namin makatulong, Panginoon, sa pastor po namin.
Gusto po namin, Panginoon, na makahawak ng ministry, makasali sa ministry. Lord, gusto din po namin makapag-share ng Word of God. But we don't know how. Lord, give us the courage, Panginoon, na yung mga kasamahan po namin sa bahay po namin, mga kasamahan namin sa work namin, Panginoon, ay ma-share namin ng Word of God. Lord, gamitin mo ang bawat isa po sa amin, Panginoon, na nauumpisahan na namin, Panginoon, yung sa mga bata na evangelize namin sila, Lord. Napapakita namin, Panginoon, yung totoong buhay ng isang Kristiyano ay hindi lang para mag-evangelize sa iba, mag-evangelize araw-araw, kundi sa buhay nila, Lord, nakakapag-evangelize yung mga workers namin, Panginoon. Nakikita yung glory mo, Panginoon, kahit hindi sila magsalita. Makita lang, Lord, yung work na ginagawa nila, Panginoon. Isa ng ebidensya, Panginoon, na ikaw ay sumasa kanila. Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin, mga bata, mga kabataan, maging mga parents namin, Lord, na nandito, Panginoon. Gamitin mo bawat isa sa amin. At hindi namin sabihin, Panginoon, na Lord, matandaan na kami. Lord, sobrang bata pa kami. Lord, kahit sino pwede mong gamitin, Panginoon. And Lord, use us. Lord, use our backgrounds, Lord. Lord, yung ang dami-dami namin ginawang kasalanan sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil kinuha mo kami doon at pwede namin gamitin yun, Panginoon, para mag-evangelize sa iba. Na kami dating sira yung buhay namin. Ngayon, nagtitiwala kami sa Panginoon na may magagawa sa iyo, Panginoon. Lord, gamitin mo, Panginoon, yung maikiting na nangyari sa buhay namin, Panginoon, para makita ng iba ang liwanag na kailangan nila makita, Panginoon. Lord, use us. You can use anything, Lord. And Lord, you can use us. Lord, maraming salamat sa pag-ibig mo sa amin. Sa iyong lahat ng papuling pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Salapakan natin ang ating Panginoon. Naroon po tayo sa pagkakaloob. Tayo po ay pananalangin. Tayo po ay magkaloob sa Panginoon ng may kagalangan sa ating puso. We can give without loving, but we cannot love without giving. And alam natin na mahal natin ang Panginoon. Sabi ng 1 John chapter 4, minahal natin ang Panginoon. Hindi tayo ang nauna nagmahal sa Kanya, kundi ang Diyos ang nauna nagmahal sa atin. Minahal niya tayo nung tayo makasalanan pa. Ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak sa Jesus. Tayo din manalangin. Thank you so much, Father, for this opportunity we can actually be part of your ministry. You do not need our money. You do not need wealth, Father, because you are the source of all these things that we have, Father. But because of your grace, you have given us this opportunity to be part of your ministry. It's indeed a privilege for us, Father, na makapagalo kahit bahagi ng aming mga kinikita to reach out for the lost, Father. Sabi niyo po, Panginoon, sa inyong salita, kung naipagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus, how much more ang mga pangangailangan natin. Said in your word, Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Father, we have our needs, pero gusto namin unahin, Panginoon, ang iyong kaharian. Right now, Father, as we give to you with gladness, we pray that you will multiply these blessings, Father, and you will give back, O God, to these people, Lord, ng siksik, liglig at umaapo, Panginoon, na makakaloob nito sa aming buhay, sa aming pamilya, sa kalusugan, sa lahat ng aspeto, Panginoon, ng aming mga buhay. Salamat po aming Ama. This is our prayer. In Jesus' name we pray.